Nakaranas na po ba kayo ng labis na takot at napahinto po kayo sa inyong ginagawa? Maaaring kayo po ay nakakaranas na ng panic attack. Paano nga ba natin masasabi na ang nararanasan ng isang tao ay isang panic attack na? Ano ang panic attack symptoms at paano ba ito mabisang matutugunan? Alamin natin ang mga kasagutan dyan mula sa bisita nating eksperto na si Doc Camille Garcia. Welcome back, Doc. Welcome back! Welcome back! I'm back. Thank you. Doc, bati ka muna sa mga followers. Magandang araw po sa inyong lahat. I am back. Thank you so much for inviting me again. Yes. Thank you, Doc. Doc, unang-una, ano po ba ang panic attack at paano ba ito naiiba sa regular na takot or tension lamang? Okay, pag sinabi natin kasing panic attack, kung minsan hindi mo akalain na mayroon kang takot sa isang ganong sitwasyon or bigla na lang na parang magkakaroon ng parang, ay, kakabahan ako. Kasi ang panic attack, usually, yun yung parang pamamaraan mo na magkakaroon ka ng reaction dun sa kung ano yung nangyayaring sitwasyon. So, halimbawa, biglang meron kang nakitang aksidente. It's either ikaw, lalayo ka, or yung response mo sa sobrang takot mo, hindi ka makagalaw. So, basically, pag panic attacks, merong symptoms ng physical manifestations at saka psychological stress na sinasabi. So, depende yung kung anong klase. However, pero itong panic attack na to, pwedeng dati na siya na meron ka. Pero hindi mo lang talaga naiisip na talagang sobra-sobra. So, talagang kumisan, yung pag hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, yun yung talagang immediate sabi mo, ay, nagkaroon ng panic attack itong tao ito. Hindi mo sasabihin na disorder siya. Okay. Doc, bukod sa paninigas, ano pa po yung mga physical symptoms? Okay, una-una siguro sweating, biglang magpapawis siya, tapos ngayon nahihilo, tapos pag nagkaroon ng palpitation, sobrang palpitation, nervous na siya, tapos talagang yung numbness, talagang yung walang namamanhid yung katawan, tapos biglang parang tutula lang ganon. And then, kumisan, merong pagkakataon na akala mo yung parang ang init-init ng buong katawan or sobrang ang lamig-lamig naman. Depende talaga siya. So talagang aabot siya sa punto na baka pag meron kang ginagawa, yung iba, kasi iba parang, halimbawa, nasa sasakyan, tapos merong sobrang nagbusina, natakot. Yung iba tumatakbo eh. Tapos pag takbong ganun, baka nasagasaan. So pwedeng yung possible na another accident. Doc, anong difference dito sa anxiety? Okay, anxiety kasi baka iniisip nila na, ay, parehas lang yan. Hindi, ang anxiety, siya na yung matindi. Kasi it's a condition. Ang panic attack kasi, pwedeng symptoms pa ng anxiety. Ganon. So, pero, pwede rin na sabihin natin, itong panic attack na to, pag sobra-sobra na siya, halimbawa, isang beses ang nangyari siya, pero halimbawa, every now and then, two times a week, or even every month, may mga ganon, ito yung tinatawag na panic disorder. Nandun yun sa umbrella ng mga anxiety disorders. Paano siya nagagamot, Doc? Kung sa sinabi mo kanina, naninigas, numbness, paano mo yun magagamot? Okay, depende kasi. Yung iba, pag merong physical manifestations, ang unang ginagawa, pumupunta sa ospital, nagpapa-ER kasi akala inaatake. That happened to me before. Di ba yun yung kinanta ko sa inyo? Na-hospital ako. Yung pala, panic attack. Tapos, syempre, pagdating doon, hindi ka Same makahingi. symptoms. Tapos ngayon, pag sasabihin ng doktor, ay, normal lahat ang vital signs mo. So, doon mo malalaman na panic attack siya. Ngayon, kung sasabihin mo kaagad na, alam mo na may panic attacks ka, usually, merong talagang tinatawag na breathing techniques, grounding techniques, para sa ganon, maiiwasan mo yung mga, But you need someone, Doc. Kasi pag ikaw, hindi na kaya, di ba? Hindi kasi kaya. kasama na yung mental Hindi doon, kaya. hirap Hindi na. kaya. Because you're immobilized, Doc. Yung merong iba. Ay, merong iba. Na talagang Not pag Kasi Goodness. meron kami napanood na video ni yung Amiga. kanina. Go ahead, Amiga. Make So it merong pinag-uusapan ngayon sa social media, medyo trending pa nga siya. You guys can search it. It's a teen, na 19-year-old, well, old teen na. Pero anyway, 19-year-old na girl, na influencer, that she was doing a promotion video in a parasailing. So that means, nakakyat siya sa sky talaga, and she was guided and dumaan din siya sa process na Ito yung nakasuot ka ng parachute, pero Correct. nakatether ka sa isang parang speedboat. Yeah, speedboat. Oo. And then, pagdating sa taas, syempre may video din yun kasi she's shooting it. So, mahahanap nyo pa rin yan online pero naka-blur lang siya.
kung paano niya ginawa. Pagdating niya sa taas, since may video, because it's a promotion video, makikita mo yung parang sabi niya, gusto ko na bumaba. Of course, she's a Serbian or something. They were in a Latin country, so ibang language. Pero maririnig mo yung panic niya. And then, she unbuckled herself one by one. Nakita niyo po si Sir Randy. So yun, nakita ng audience natin, some of them, nang-buckle niya isa-isa. Hanggat sa nabaliktad na siya, yan, Nahulog sa dagat. namatay. And she Panic attack. passed away. So, nakakatakot naman pala. Ako, sometimes I feel that. Pero, halimbawa, I got myself into siguro like a roller coaster. Tapos, pagpakit na yung roller coaster, medyo nagpapanik ka na ng konti. But then you're able to calm yourself down. So, ano nga yung pwedeng gawin, Doc, kapag nakaranas tayo ng ganyan? Kasi katulad niya, she thought she could handle it. But then when she got up there, na-realize niya hindi pala kaya. Okay, So yun it's yung important mahirap for us to know Oo. how to calm ourselves down. Una-una, no, pagdating sa ganyan, talaga importante yung sinasabi ng breathing exercises. So yung 4-7-8. Ano yung 4-7-8? 4 seconds na mag-i-inhale ka, tapos 7 seconds i-stop mo. Talagang isa na mo para at least alam mong hindi ka humihinga. And then 8 seconds, unti-unti ka na ina-exhale. So 4-7-8. Sa mouth or nose din? Sa nose din. Unti-unti. Kasi malalaman mo pag sa mouth, baka mamaya hindi 8 seconds, biglang, Yeah. Kasi parang breathless ka na, yung akala mo yung hinihingal ka na aso, hindi naman ganun dapat Dapat talaga dahan-dahan. Kaya nga 8 seconds yung pag-exhale. So that's one technique. Yes. Any other, Doc? May nakikita ko, di ba sa movies, may nakikita tayo, they get like a paper bag and then they breathe. Kaya nga dapat pag alam mong may panic attacks ka, meron kang paper bag na gano'n. Ano bang nun? Doc? Hindi ko maintindihan. Kasi How does pag it yung, help? di ba, pag yung ganito na breathless ka, parang gano'n. So kung doon ka hinga, ang tendency kasi kailangan mafu-full mo yung pag-ihip doon sa doon sa paper bag. Kasi pag yung iba, hindi mo mabubuong mabubuk. So Mabilis dapat kasi yung mabilis. siya Pero unlike pag yung dahan-dahan siya, parehas lang din naman yung mga breathing techniques na yun. Kaya lang kasi yun, dahil kasi meron kang may props. may tangible na parang ganon. may Mas visual evidence. So ang Makikita mo. iniisip mo na talagang, hindi, ito yung makakatulong sa akin. Ganon. Parang na rin siya, parang pang-health na rin na, eto na, yung breathing ko medyo hindi na normal, kailangan maging normal siya. Ngayon, kung sabihin mo naman na talagang, halimbawa talagang wala yon, tapos hindi mo rin alam yung breathing, tapos nandun ka sa isang coffee shop, alam nyo, malaking factor yung hindi ko sinabing lagukin sip or yung amuyin nyo yung kape. Kasi parang luluwag yung entrada ng sa nasal tubes nyo, dahil kasi yung amoy ng coffee, yung aroma niya ang makakatulong para sa ganun malesen yung anxiety symptoms or yung panic symptoms. Same nga, nung sa akin, kasi naranasan ko yun before when I was in high school, up until college. Actually, hanggang ngayon, may last time ako na na-experience na ganun. Pero hindi siya panic attack sa anxiety. Yung numbness na sinasabi mo, Doc, gumaganito talaga yung kamay ko and I need someone. Tapos pumuputla na yung lips ko, yung toes ko nakaganito na rin siya, malamig na lahat. As in, tapos mabilis talaga yung breathing. Ang hirap. Nagpapalpitate ka rin? Oo. Kailangan labanan mo siya kasi numb na rin to. Tuyo na rin siya. Tuyong-tuyo na siya. Ganon siya kalala. Tubig? Ang hirap. So, kapag wala akong kasama, parang ang hirap na, kasi ito minamassage to ng kasama ko para... Totoo yan, magre-relax Oo, ka kasi dapat. wala talaga, kita mo, putlang-putla talaga siya, wala ng blood. What was the reason? Because we wanna know rin kung ano yung mga triggers na causes? maaring... For me kasi, Mag-start pag nagagalit ako, hindi ako naglalabas ng sama ng loob. Or kapag malungkot ako, I don't share it with friends or family. Parang kinikip ko lang siya inside. Ngayon, pag napuno na ako, yun lang, maiiyak lang ako ng todo-todo. Tapos yun, dun na magsa-start. Wala na rin laman yung mind ko, hindi ko na alam paano. Hirap na ako mag-isip. At least alam mo So, yung yun ang triggers trigger. mo. So pagdating sa ganun, merong makakatulong sa'yo. Ang mahirap, yung walang alam, Pag mag-isa ka lang. mag-isa ka lang, tapos hindi mo alam yung gagawin. So talagang there's a tendency na pag nagkaroon ng confusion, pwedeng gumawa ka ng hindi maganda sa sarili mo. Pero is that a panic attack, Doc? Alin Yung experience ko. And then it can lead to possibility na pag paulit-ulit pa siya, panic disorder. May worst case pong nangyari sa akin, Doc, when I was in college yata yun or high school.
naranasan ko yon, hirap na hirap sila mama kasi wala na akong maisip. Hanggang sa nag-blackout na, seconds, wala na. Wala na akong makita, Doc. Pwede pala yun. Oo. Pwede siyang maging severe, Doc. No? Yes, oo. Kasi tatandaan nyo ganito. Seconds, wala akong makita. Pwede kasi na akala nyo yung ganyang panic attacks, but it can lead yung possibility na pwede magkaroon ng heart attack. Pwede magkaroon ng yung sabihin na natin yung blackout dahil kasi sa sobrang biglang bumaba yung blood sugar. So talagang blackout. Wala talaga. Wala. Oo. Ano Bigla ba yung lang. Parang ginanon lang ni mama yung nails ko para bumalik. Wala na Tama. akong ma-feel eh. Ano pong mga possible triggers, Doc? Una, pag nakakita ka ng accident. Pangalawa, pag meron kang yung kinatatakutan mo, nakita mo kahit na hayop yan or yung, yun di ba yung mga daga. Iba, alam niyo, iba kahit sabihin niyo yung rat, pag nakita ganun, yung iba sabihin sumisigaw lang. Pero iba talagang kinakabahan, todo-todo. Tapos iba nagpe-faint. Nagpe-faint, parang snake, ganun, diba? yung mga ganun. Tapos meron namang iba, biglang sinabi na, oh, you're fired. Parang ganun. Yung mga ganun klase. yes. Tapos may biglang namatay, o kaya naman na heartbroken. Pwede din Doc, Yun. yung sa mga sunog, no? Pag Ay, nakita sa sunog, danger. yun yung nakakalungkot. Dahil kasi yung iba, it's either adrenaline rush na tatakbo ka, or it's either matutulala ka, masusunog ka na lang kasi ayaw mo, sa sobrang takot mo, Hindi mo na kaya na-freeze ka na. gumalaw. Oo. Ganon, yun yung nakakatakot doon. Meron po bang mga nirereseta ang mga doktor for those kinds of instances? Actually, kung talagang sabihin magpapakonsult sa isang mental health professional, meron yung mga tinatawag na mga anxiolytics. So yung mga anxiolytics na to, kaya lang kasi may pagka-highly prescriptive itong medications na to. Kasi usually ang mga anxiolytics, it is given on a certain period of time lang. Hindi mo pa pwedeng palagi mong iinom yan kasi addictive din siya. Kasi parang hindi naman pa pwede sa buong buhay mo, nire-relax mo na lang yung buhay mo. Hindi. Kaya kinakailangan talaga unti-unti lang yung paggamit nito. At the same time, unti-unti rin yung pagtanggal dito ng gamot na to. Diyan yata na yayari yung mga ibang Hollywood celebrities. Oo, dahil kasi na-enjoy nila yung sobrang kalmado yung effect ng mga Sa medications. dami ng mga anxiety nila sa Anxiety. buhay. Oo. So yun ang nagiging problema pagdating sa ganyan. And also therapy helps? Yeah, yung CBT, yung sinasabi cognitive behavior therapy, para sa ganun maintindihan nila na hindi kinakailangan all the time yung sobrang kalmado ka. Kailangan you have to face yung mga ganitong stressors mo. At the same time, yung kung paano mo i-handle any situations na mangyayari sa'yo. Siyempre, kailangan kino-confront mo yan eh. So malaking factor na to calm yourself, hindi lang kinakailangan na sabihin natin puro medications. Correct. Pwede naman, kumisan yung mga aromatherapy. So you can use lavender, yung mga ganun na klase, ilang-ilang na scent. Kasi yun yung nagpapakalma, mga anti-anxiety or stress reliever yan. So kahit ano yon, Doc, even if you engage in relaxing activities, that can help you at a time when you get triggered. Yes. Kaya ganon. Kaya nga yung iba, di ba, parang pag sinasabi, ano yung stress reliever na, kaya mo ganon yung amoy ng bahay mo. So, okay lang na ganon yung bango kasi nakakatulong talaga siya. Kailangan uminom ka ng chamomile tea kasi yun yung nakaka-lessen ng stress mo, yung pampakalma talaga, yung mga ganon. Okay, so, Okay. Doc, eto meron kaming mga babasahin. Just let us know if this is fake or fact. Kasi may mga misconceptions tayo na babanggitin dito na mga pinaniniwalaan ng nating lahat, di ba? Ang The first, Kamiga. Okay, ito. Hintayan. Ako Doc. na. Hindi, ako na. Ito, Doc, the first one. Fake or fact, ang panic attack daw ay maaring mauwi sa pagkakaroon ng mental disorder. Okay. Pwede siyang fake, pwede rin siyang fact. Pero gusto ko yung fact. Bakit? Kasi pag paulit-ulit ang mga panic attacks, pwede na siya maging disorder. So, kung sasabihin natin malalabang disorder, hindi. Kasi ang panic disorders, nasa umbrella yan ng mga anxiety disorders. So, pwede yung mangyari, yung panic attack mo ay ang kadahilanan is because you have generalized anxiety disorder. Or, it's possible din na talagang yung paano kung merong yung possibility na may predisposition yung family niyo? Kasi one of Yan ang the gusto ko itanong din. Oo. Hindi ba genetically Yeah, 30% natin yan? 30% ng
genetic factors ng predisposition is 30%. So kung halimbawa sa pamilya mo, both sides, mga nervyosa, sobrang palaging kinakabahan at palaging yung nababalisang ganyan, namamana siya. Hala. Kaya Yung mga gano'n, dapat kailangan hindi na yung magkape. control. Oo. Hindi ko alam. Yung coffee ba kaya sabi ko nga sa inyo, nakaka-contribute? ang coffee nga, inaamoy. Hindi siya Inaamoy, iniinom. Kasi pag kaya nga, inaamoy, di ba, kaya nga yung Okay na aroma ako. niya, kaya nga pag sinabi, di ba, kasi siyempre tayo, akala natin, pampagising natin, mag tayo kung uminom. Pero actually, hindi naman kinakailangan eh. Sip nga lang. Isa lang. Dok, isa lang. Okay na ako. Isang litro. Okay na ako. Okay, next. Ang fake or fact, Doc, ang panic attacks daw ay overreaction lang ng stress and anxiety. Ay, hindi. That's a fake. Fake. Yes. Oo. Dahil kasi, alam nyo, hindi siya, kahit sabihin niya na overstress ko anxiety, kung talagang sabihin mo maayos yung disposition mo lahat, hindi ka magkakaroon ng ganyan. Tsaka alam mo na kung ba, ayaw mo sumakay ng roller coaster, hindi ka magkakaroon ng anxiety, hindi ka magkakaroon ng panic attacks. Una Kasi kasi alam mo ituloy. yun Ganun hindi ka pa pwedeng yung puro dare, tapos kakayanin mo, tapos pagdating doon, malalaman mo na, ay, hindi ko pala kaya. Kaya ko yun. Nangyari yan sa akin sa isang sa isang Bakit ride. mo kasi ginawa, Mama I P? closed my eyes na lang. Ako. Ikaw kasi. Ayusin mo. Pumila ako ng 2 oras. Sino nag-dare Wala sa'yo? akong nakita. Sino nag-dare sa'yo? Si Sky. Sky? I even waited 2 hours for my anxiety. Ano ba? Hindi ko siya makukuha? Hindi ko pala Sayang. kinaya. So I closed my eyes na. Okay, sa naman mag-panic Oh, attack. okay naman. Nagawa din naman. Dito na tayo sa third, Doc. Ang panic attacks ay walang cure. Fake or fact? Fake naman. Fake naman yun. Oo, kasi alam nyo, panic attacks lang yan. Hindi naman yan katulad sa mga hindi siya kinoconsider na mental disorder kasi panic attacks can be considered as mga symptoms pa lang ng possibility. So kung mamamanage nyo kagad yung mga panic attacks nyo, hindi ibig sabihin na aabot siya sa punto na magiging mental condition. Pero definitely, pagdating sa ganitong pagkakataon na nakakaranas kayo nito, huwag kayong mag-hesitate na humingi ng tulong. Kasi ang hirap dito, akala nyo, yung nervous na yun, unti-unti lang sabi, kaya ko pa. Tapos biglang susunod, parang medyo malala. Tapos biglang sasabihin, pag nagpakonsulta na sasabihin, Dok, 3 taon ko na nga pong nararanasan ito. Parang, ba't mo pinalala yan? Parang gano'n, hindi na siya panic attack. So, Doc, when should we advise arkadas na kumonsulta na kayo? Siguro- Mga pang-ilan? Siguro pag umabot ka na sa punto na naapektuhan na yung functioning mo, yung daily functioning mo. Halimbawa, nanakawan ka sa bus, parang gano'n, so traumatized ka doon. Imbis na trauma, ang presentation, panic attack, na every time nasasakay ka ng bus, or kaya naman, ayoko ng ganyang bus, hanggang sa nalilate ka na dahil kasi pinipili mo yung bus. Tapos at the same Parang time, may PTSD rin. ano? aabot na rin. So, Aabot. tapos aabot siya sa ganun. Kaya naman aabot naman na sa ganun na natatakot ako kasi naalala ko yung alin na tumawid dyan. Baka mamaya ako din magkaroon na ng ganun. So pag yung ganun na siya, umaabot siya na hindi ka nakakapag-perform ng maayos kasi isip ka ng isip. So nadadagdagan siya. Kaya doon nagiging mental, sabihin na natin, isang mental health condition. Before, nung na-experience ko yan, akala ko nung una parang, malalampasan yan. Parang experience ng to. Pero It's an episode nagkasunod-sunod, lang. Oo. nagpa-check up na ako kasi akala ni Mama may problem na sa heart. Dahil nga breathing Oo. Diba? So heart, tas nagpa-x-ray, lahat-lahat, okay naman. Walang problema. Tapos doon ako kinausap na sabi, yung ganitong klaseng condition, it's all in the mind. Nangyari sa'yo, ang gagamot ay ikaw lang din. Totoo Kaya yan. every time na nararanasan ko, lagi kong sinasabi, hindi, kaya ko to, malalagpasan ko to. Nag-work naman. Nag-work siya. Very Matagal nga lang, pero kailangan mo talaga ng kasama kasi minsan hindi talaga kaya. Kasi minsan kapag naninigas na to, hindi ko kayang mamassage lang yung kamay ko. Ganun siya kahirap. Paano pag nag-iisa, Doc? Usually, Tandaan mo yung breathing techniques, di ba? Mahirap. Mag-confuse ka, mahirap. Minsan, mahirap. fog. You cannot Wala. think. Lalo kapag driving Wala, ka Mama P. Kaya nga siguro pagdating sa ganyan, una, alam nyo, tignan yung maigi, may mga apps sa phone
na nakakatulong siya. So, i-press mo lang yun. Kung minsan may mga calming music doon na talagang nakakalasan ng anxiety and panic. Second, may mga apps na po ngayon na yun na maganda. Total, may mga maaayos sa mga cellphone nyo. May mga pagkakataon na talagang i-relax talaga kayo. Tapos from there, then you can call for help na sa mga friends nyo or sa family mo pag ganun. Kasi kaya kayo na kailangan, alam mo kaagad kung ano. Pero buti na lang din siguro kaya ako na-experience yun. Kasi ngayon naman na-experience yun ng pamangkin ko. So Alam mo na kung oo, paano. kung paano handle siya it. ginagamot. Sinasabi ko din sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, genetic predisposition. Oo, nagulat nga ako. Hindi ka dapat pala nakatira mag-isa. Nakatira ako mag-isa. Or kaya, actually, roommate. Nangyari na, Mama P. Mag-isa ako dyan sa bahay ko. Tapos nangyari yun sa akin. No. Buti hindi siya lumala. I see. Tapos tinawagan ko agad si boyfriend. Siya yung nagpakalma. I need someone. Kaya, okay Wala naman. eh, hanggang sa magpa-fog na willing talaga. maging roommate ni Emma dito? Kailangan marunong magluto, ha? Ibit-bit na lang natin si Doc. Lalagay na ako ng wanted ad for you, ha? Wanted bed spacer for Emma Tiglao. Baka... Wag na, Mama P. Makikitira na lang ako sa inyo. Parang maraming pagkain sa inyo. Libre pa. Oo nga. Kaya thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thanks, Doc, for the libre consultation. At ngayon, Kailangan. para sa hindi naman libre, baka gusto nila magpakonsulta sa'yo, saan mo pwede? Okay, we have our own clinic at saka facility. And hindi ko naman sinasabi mapunta kayo sa facility, ano. Just in case. Pag kailangan. Yeah. Pag kailangan na. Emergency, Pero yeah. you can consult. We have a psychiatrist at saka nandun naman din ako for counseling. So, the Clinic of the Holy Spirit po, number 4 Los Angeles Street, Cubao. Malapit lang po dito yun. Kaya nakakapunta ako pag emergency. May social media din, Doc. Thank you, Doc. At mga kada, sana po ay mas mapalawak pa natin ang ating kaalaman sa usaping panic attacks at mapanatili ang isang komunidad na bukas, mapag-unawa at handang tumulong sa bawat isa. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.